Ito si BP Sara, si Castro. Alam mo lahat ng sabihin ni BP Sara, wala siyang kasiyahan, no? Talagang kokontrahin niya. Di po ba, kayo ang kumontra sa confidential fund, Franz Castro. Papaalala ko lang, ikaw yung unang kumwestiyon sa confidential fund. Hindi mo kino-question na sinasabi mo na ninakaw ni BP Sara, hindi. Kasi ayaw mong magsinungaling. Pero nanlilin lang kayo. Iba yung nagsisinungaling sa nanlilin lang. Di ba? Katulad yung rating. Hindi naman sila nagsisinungaling. Bumaba rating ni Sara Pero nanlilin lang sila kasi relative kanino. Mababa, relative kanino. Pag sinabi kasing mababa, dapat may pinagbabatayang mataas. Kung siya na ang pinakamataas, hindi mo pwedeng sabing mababa. Halimbawa, di ba? Yung sinasabi. Lagi yung pag sinabi nyong mababa, dapat ang meron kayong kasi yan po ay adjective. Kala mo magaling sa English Pag sinabi mong mababa to, kanino mo kino-compare? Sino yung mataas? Walang mas mataas kay BP Sara. Di ba? Dapat may kinukumparahan kayong mataas. Kaya ganun yung isip ng mga taong nakikinig sa inyo. Kung mababa na si BP Sara, ipinagpapalagay nila na mataas si Marcos. Hindi po yun ang sitwasyon Mas mataas pa po si BP Sara kaysa kay Marcos Ano ibig sabihin nun? Nanlilin lang kayo. Punta tayo rito kay Franz Castro. Ito ang sinabi ni Franz, ayaw niya sa confidential fund. Dineklara ngayon ni BP Sara, hindi ako magre-request ng confidential fund. Walang problema, di ba? Ayaw nyo ng confidential fund, sabi ni BP Sara, hindi ako magre-request. Aba, umaangal pa rin si Franz Castro. Ito po, huwag ipagmalaki. Ito po yung tao na wala kang paglalagyan Sinabi na nga ni BP Sara, may nagtanong sa kanya, hingi po ba kayo ng confidential fund? Hindi ako hingi ng confidential fund. Ay, wag mo ipagmalaki yan na hindi ka hihingi ng confidential fund. Kasi dapat naman talagang wala kang confidential fund. Bakit galit pa rin po kayo? Hindi na nga manghihingi. Eto sabi nyo, why should she request for confidential fund when their office is not mandated to have such funds? She's just afraid that Congress will again take it away along with other civilian agencies that are not mandated for confidential fund. Yun na nga. Ayaw niya na nga manghingi kasi nga talaga to si Castro. Bakit ka naman daw manghingi? No? Kasi also up until now, ito maganda. Up until now, she has not satisfactorily explained the 125 million confidential fund. Kanino po hindi satisfactory na explain? Sa'yo? Ang alam ko po, congressman kayo. Ang pinag-uusapan natin na confidential fund ay 2022. Kaupo ni BP Sara. Di ba? Yan yung sinasabi niya na hindi pa na-explain. Alam niyo po ba na may COA report na? Kasi 2024 na ngayon Kaya kailangan po ba na magpaliwanag sa inyo personally si BP Sara? Hindi ba kayo pwedeng kumuha ng COA report? At pag-aralan ninyo kung ninakaw ba o hindi? Yun yung problema, no? Tinotokis nila sa, sabi na nga ni BP Sara, hindi ako manghingi ng confidential fund. Sasabihin naman niya, wag mo ipagmalaki na hindi ka humihingi. Dapat talaga hindi ka humihingi. Kasi hindi nararapat kang bigyan. Yun na nga ang sinabi.
Pero hindi mo pa rin napapaliwanag yung 125. COA ka ba? Yung Vice President ng Pilipinas magpapaliwanag sa'yo? Saan nagsabi nun? Sino nagsabi nun na magpapaliwanag? Actually, pwede nyo na siyang tanungin. No? Pwede nyo siyang tanungin. Ano ginawa ni Charis? Pinigilan nyo, di ba? Pinigilan nyo sa pamamagitan ni Charis. Yung pala, drama lang yun. Tatanggalin nyo rin pala yung confidential fund. Naroon si BP Sara, humarap sa inyo eh. Bakit hindi nyo natanong? Sisihin mo si Charis kung bakit hindi nyo natanong si BP Sara.